Welcome back sa ating Java Programming. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang shell sort. Ang shell sort ay katulad ng bubble at merge sort. Pero imbes na magkakatabing ari ang kanyang ikino-compare at pinag-swap ay ang element ng isang defined distance na represent ng D. Ang value ng distance ay nagsisimula sa quotient ng number ng element plus 1 divided by 2. Pwede itong i-express sa ganitong formula. Ang n ay ang kabuuang bilang ng element at syempre, ang d ang representation ng ating distance. Kapag sinabi natin distance, ito yung pagitan ng index ng current element natin at yung kino-compare nating array element. Gagawin ng evaluation sa formula na ito sa bawat iteration hanggat ang value ng d ay hindi pa nakakarating sa 1 at hanggang may nagagawa pang pagsaswap ng value sa bawat comparison. Dahil sa ganitong manner, ang sorting ng shell ang sinasabing isa sa pinaka-efficient sorting algorithm. Narito ang simpleng animation para sa ating shell sort. Ngayon naman, ibuksan natin ang ating sorting class.java at gawin natin ang ating shell sort. Declare natin ang ating temp variable, ang ating index, at ang ating flag. Loop tayo. Gamitin natin ang while. So, sabihin natin na kapag ang flag ay equal to 1, ibig sabihin may naganap na swap. At syempre, kung ang d natin ay greater than 1, yung distance. Okay? Syempre, i-assume natin na ang flag ay equals to 0. So, rene-reset natin yung flag. Imbis na 1 lang siya, yan ay i-reset natin sa 0 para i-assume natin na walang naganap na swapping. So, d equals to yung ating distance minus 1 plus 1 divided by 2. Yun yung formula ng ating distance. So, pwede rin yan na syempre ito distance plus plus. Pwede yan ganito. And then, maglo-loop na tayo. So, distance ang pinag-uusapan natin, kaya ganyan yung itsura niyan. Gawin natin natin comparison. Ang ating actual swapping.
At syempre, sasabihin natin yung flag equals to 1 kasi may naganap na swap dito. Copyan lang natin yung output statement natin. Save. Compile. And then run. Compile. Oops. Hindi raw natin dineclare yung D. Aha. Walang initial value yung ating D. Nakalimutan ko rin yun. So, dapat yan ay int D is equals to list.length. Okay. So, yung basis niya para ma-divide siya dun sa dito. Nagreklamo, wala akong ma-divide na value. Ayan. Eh dito, ayan, list.length. May error pa rin ako. Wala raw yung index. Walang X. Ayan, wala nang error. Compile. Run. Run. Ayan. Okay. Ay, hindi. Yan yung result ng isa, hindi pa natin naayos, oh. Dapat mas maiksi yan, eh. Copy. Duplicate lang natin. Aha. And then, yan. Shell sort. Mas maiksi kasi ito kaya napansin ko na error yun. Hindi pa natin nag-call. Compile. Run. Ayan. Napansin niyo, no? Mas maiksi yung iteration niya kaysa dito. Mas mahaba. Dun sa external loop natin, 5 beses lang siya nag-iterate. Ito yung simulation ng ating shell sorting based dun sa ating example na array. So kung isa-simulate nyo yan sa first iteration, ganito yung mga pagka-compare. Kasi 5 yung ating distance. So yung first at saka yung sixth yung kanyang kinumpare. First, 1, 2. Diba ito yung first, second, third, 4, 5, 6. So ito yung kanyang pinag-compare. Tapos, ito at saka yung 7, third at saka 8, 14, 9. Tapos ito yung mga naganap na swap. Okay? After ng iteration na yan, sa second iteration, ito naman yung kanyang pinag-compare kasi bumaba na, ginawa niyang 3. Naging 3 na yung distance. Ito naman yung nangyari. 1, 4, 2, 5, 3, 6. Yan. At ito yung, so sa mga pagka-compare na yan, ito yung naging the same pa rin yung value. Ito naman yung sa ating pag-swap. After that, ayan, naging 2 na yon. Kaya ito yung ating mga i-compare, mas marami na. Tapos, ito yung naging remain the same. Ito naman yung ating pagsaswap. Tapos, yung sumunod, naging 1 na. So, syempre, mas marami na yan. Naging remain the same. Ito naman yung ating pagsaswap. Tapos, sa pinakahuli, parang inulit niya na lang. Tapos, syempre, sa panglima, wala namang naganap na pagsaswap kasi naayos niya na yan. Okay? Obserbahan nyo na lang rin. I-post nyo yung video kung sakaling kailangan nyo siyang makita. Picturean ninyo tapos i-simulate nyo sa inyo. Or syempre, mas maganda i-code nyo na lang para makita ninyo yung inyong simulation. Ayan ang ating shell sort. Dito natin tatapusin ang discussion natin para dito.
Marami pang mga sorting algorithm na dapat tayong matutunan at mayroon pa tayong ilan na mga dapat i-discuss kagaya ng merge at saka quick sort. Pero may ilang pang concept tayong dapat malaman bago natin ituloy ang discussion natin sa mga sorting algorithm na ito. Sa next video natin, pag-usapan natin ang multidimensional array, in particular yung ating two-dimensional array, and then babalik tayo sa appreciation ng object-oriented programming concepts. Hanggang dito na lamang. Until next time!